Be, sure ka? Hindi ka nasama. Guys, ako mag-ikot mag-isa dahil hindi kaya ng asawa ko yung pagod dahil sobrang laki nitong abandon na to. Hey guys, ito yung pinaka-elevator nila, no? Patay na kalapate rito. Sobrang dami ng kwarto rito, guys. Dahil 5 palapag tong hotel na to. Nakatakot dito, guys, so dahil katabi nito may hospital rin dito. Grabe creative kung titignan mo yung bawat hallway, oh. Parang magsasalubong talaga sa'yo. Pero hindi pala dito sila pinaka-stage niya. Ginaganapan daw ng mga event, sabi ng guardia rito. May kwarto pa rito. May mga gamit pa rito. Yan. Shit. Ayan, buong area na to, buong building na to, nasunog to. Sobrang haba nito, guys. Medyo creepy nga raw dun sa dulo na yun. So pupuntahan natin yun. Makikita nyo yung mga vandalism dito. Dahil dating pinapasok to ng mga outsider. Dito, naka-underground pa. Yung pinaka-swimming pool, oh. Narito ako ngayon sa isang abandonadong hotel na matatagpuan sa Tagaytay City. Mag-aalas 12 na ng gabi na kami ay magsimulang bumiyay patungo sa aming meeting place. Ang aming target spot nga ngayon ay isang abandonadong hotel na matatagpuan sa Tagaytay City. Medyo hassle nga lang ang biyahe dahil bigla ang vlog lang ito. Di ako nakapag-prepared kung ano nga ba yung story ng abandonadong hotel na yon. So rin guys, no, nandito na tayo ngayon sa target na spot natin para mag-explore. At yung ibang kasama nga natin nandito na sa loob ng abandonadong pag-explore namin. At kasama ko nga ngayon ng aking asawa. Kaya medyo challenging to dahil biglaan to at nag-aalauna na ng madaling araw. At ngayon nag-explore na tayo, let's go! Wala pa nga kami sa pinakaloob, ang asawa ko ay bigla na lang nagpasya na magpaiwan sa labas kasama ang ibang kasamaan. Be, sure ka? Hindi ka nasama. Guys, ako mag-ikot mag-isa dahil hindi kaya ng asawa ko yung pagod dahil sobrang laki nitong abandon na to. At dito napag-usapan nga namin ng ibang kasamahan na ako muna ang mauunang papasok para mag-explore. Habang naglalakad nga ako ay bigla na lang ako nakaramdam ng kaba dahil di ko alam kung anong meron sa dulo na yon at sobrang dilim dito. At habang naglalakad nga ako papunta dito sa dulo, bigla ko na lang nakita itong hagdan at ito na nga yung daan papuntang second floor at may nakita rin akong kwarto rito na sinilip ko pero hindi ko muna pinasok dahil uunahin ko nga yung taas ng second floor. So bali guys, itong nililibot natin ngayon, ito yung pinakababa ng abandonadong hotel dito sa Tagaytay. At ngayon, aakyat naman tayo ngayon sa second floor ng hotel na to. Grabe, laki. Habang paakyat nga ako dito sa pangalawang palapag, ay may nakita na lang ako na parang uling at ito pala ay nasunog. Pag-akyat nga dito sa second floor ay nag-alangan pa ako kung lilibutin ko na ba to at napag-desisyonan ko na akyatin muna yung third floor. Pang hinahanap ko ngayong hagdan papuntang third floor ay nakita ko tong area na to at dito nakita ko kung gaano kalawak tong abandon na to. Hindi lang masyadong kita sa video dahil medyo mahina yung ating flashlight at dito pagpasok ko sa pinto na to ay nakita ko na yung hagdan papuntang third floor. 20, pinaka third floor. Bali guys, inakyat ko muna ng bawat floor ng hotel na to bago tayo mag-ikot sa bawat kwarto dito sa kada floor. At iakyatin natin yung pinaka-tuktok ng hotel na to. Hindi mahirap lang akyatin dahil makipot yung daanan dito. Pag-akyat ko nga sa pinaka-tuktok ay namanga ako sa aking nakita at dito ay nakita ko ang mga katulad ng ordinaryong bahay at sinilip ko kang isang to. Dito nga sa pinakatuktok ay inumpisahan ko na maglibot dahil sa laki at lawak ng abandon na ito ay may nakita ko ritong elevator.
Bali guys, ito yung pinaka-elevator nila, no? Sarado na. Habang nag-iikot nga ako ay nakita ko tong hagdan na to na hindi ko muna binaba at dito inumpisahan ko ng pasukin ang bawat kwarto. Pagpasok nga sa CR na to ay may nakita akong patay na ibon. Patay na kalapate rito. At dito ay napansin ko na pare-pareho lang naman ang itsura ng kwarto. Kaya napagpasyahan ko na wag na lang pasukin to lahat. Bali guys, hindi ko na inakyat yung bawat kwarto ng hotel na to dahil pare-pareho lang naman ang itsura. Kaya iikutin na lang natin itong bawat hallway dito. Habang nilalakad ko nga tong hallway na to ay napansin ko may mga tibag ng bato rito. At ito pala ay unti-unti nang sinisira ng panahon. Nakatakot dito guys, so dahil katabi nito may hospital rin dito. Pero hindi siya abandon ha. Grabe creepy kung titignan mo yung bawat hallway Parang may sasalubong talaga sa'yo. So guys, dito ako nag-start ngayon sa pinaka-taas or 5th floor ng hotel na to. Bago natin pasukin yung bawat kwarto sa baba. Dahil yung kwarto rito sa taas ay pare-pareho lang naman. At kasama ko nga yung asawa ko kanina at di niya kinaya yung pagod dito dahil napakataas nito at napakalaking tong abandoned hotel dito sa Tagaytay. At ako na lang muna nag-ikot. Dahil sa sobrang lawak nga ng abandoned hotel na ito ay hindi ko na nilibot lahat ng area. Kaya agad akong bumaba papuntang 3rd floor. At dito habang pababa ako ng hagdan ay bigla na lang ako nalito at di ko alam kung anong unang papasukin ko. Dahil pakiramdam ko ay nililigaw ako ng lugar na to. Bali nakakaligaw lang tong hotel na to dahil sobrang laki at di mo alam kung anong unang papasukin mo. So nandito na ngayon tayo sa 3rd floor. Pagbaba ko naman dito sa hagdan ng 3rd floor ay agad bubungon sa'yo itong nakasaradong pinto. Grabe guys, mayroon yata naman dito. Secret room. Ayaw nga lang mabuksan dahil nakapako na to. Sa area naman na ito ay bubungan sa iyo ang napakaraming basura na may kakaibang amoy. Pagpasok ko naman sa maliit na daan na ito ay tila hindi naging maganda ang aking pakiramdam. At dito ay may nakita akong kwarto na akin na rin pinasok. Pagpasok nga sa kwarto na to ay bigla na lang ako nakaramdam ng pagkahilo dahil sa mabawang amoy. Bali guys, iba yung ko dito pakiramdam ko sa kwarto na to dahil yung alam yung amoy ng sa patay or sa sementeryo. Dahil siguro sa sa sahig. Ayan. Malambot na to. Parang carpet. Maya-maya lang ay lumabas na rin ako sa kwarto na to dahil sa kakaibang pakiramdam. At dito ay may nakita nga ako iba't ibang basag na bote na galing sa ilaw. May mga basag na bubong. Mga fluorescent. Dito napansin ko na may isa pa silang elevator, nakasarado na. Kasi ito yung elevator. Kanina lang pag-akit ko dito sa 3rd floor ay may napansin pa akong isang hagdan at di ko napansin na sira na pala ito at muntik na akong mahulog. Habang patuloy nga ako sa aking paglilibot ay may nakita ako isang malaking pinto at agad ko itong pinasok. At pagpasok ko nga dito, ito ang bumungad sa akin, isang stage at isang malaking area. Guys, pero hindi pala dito sila pinaka-stage Ginaganapan daw ng mga event, sabi ng gwardiya rito. Sobrang lawak nito guys. Grabe ang lawak rin ng stage nila. Lambot. Parang meron sila dito mga malalaking parang photo frame na to. Ayun So yun nilalagyan nila yan ng mga pictures. May kwarto pa rito. Ito yung pinaka-CR nila. Grabe, ang ganda rin ito. Salamin nila, wala na. Sira na. Ito.
May mga gamit pa rito na tira. Sa mga oras nga na ito ay pagsilip ko sa pangalawang CR ay maya-maya lang. Yan. Di ko alam kung ano bang kakaibang tunog na yun na para bang may bumulong sa likuran ko, at di ko rin alam kung anong magiging reaksyon ko sa mga oras na yun. Siguro itong area to, isang room to. Ayan, pinaka-private to siguro to. Sa part naman na ito kung saan naganap ang matinding sunog na hindi natin alam kung meron mong namatay o nasawi sa insidente na yun. Itong area dito sa second floor, ayan, nasunog to. Ayan. Ayan, buong area na to, o buong building na to, nasunog to, yung kabila. Kaya, ayan, nakikita niyo yung kalat-kalat na yero dito. At bagsak na yung bawat bubong niya. Grabe laki nito. Yung ibang part dito nilalapon na ng nature natin. Sobrang haba nito guys. Sabi ng kasama natin dito, nag-ikot siya kanina, na ilibot niya muna bago niya umpisahan yung pag-explore. Medyo creepy nga raw dun sa dulo na yun. So pupuntahan natin yun. Grabe oh. Siguro napakalawak ng sunog rito. Guys, 30 years to lang abandoned ah. Kailangan lang natin mag-ingat dahil yung mga yero, baka bulok na. Kaya sira na talaga. Sa area naman na ito, na kung saan sinasabing pinaka-creepy na lugar, ay isa palang kantin. Napansin ko nga rito ay bulok na ang ibang part ng building at bagsak na rin ang ibang bubong. So bali guys, nandito tayo ngayon sa sa pinaka-kantin ng area na to, ng hotel na to. Grabe laki. Meron pa pala rito ang kwarto. Shit. Grabe. Puro damo na rito. Habang papunta ako sa pinakadulo ng building na to, ay may nakita ako isang malaking butas at napansin ko rito na putol na ang hagdan papunta sa ibaba. Ang hagdan. Hanapin natin yung hagdan. Medyo humihina na yung ilaw natin dito. Ang puno rito. Guys, creepy. Guys, creepy dito. Parang puno yata ng balete ito. Kailangan na talaga ng mga nature natin. Grabe. Wow. Guys, ano? May mga vandalism dito. Ito na yung pinakadulo nito. Yung pinakadulo ng abandoned hotel na ito. Makikita nyo yung mga vandalism dito. Yun. Dahil dating pinapasok to ng mga dito, mga outsider. At napagbigyan nga lang ang pasukin dito ng gwardiya. Sa part naman na ito ay nakita ko yung sabit-sabit na ugat ng puno ng balete at ito ay tila lamunin na ng ating kalikasan. Shit. Ay, tabing kalsada na pala to guys. Tabing kalsada na pala to. Ano to? Yung underground pa? Parang underground to guys. Guys, ayun yung yung kabilang building, yung pinaka 4th floor. Bali, 5th floor siya. Ayun yung pang pinakataas sa dulo. Ayun yung inakyat natin yung kanina.
Habang hinahanap ko nga ang daan papuntang first floor, ay nakita ko rito ang napakalaking swimming pool sa ibaba. Grabe, ang laki nito. Dahil bigo nga ako makita ang daan dito sa dulo papuntang first floor, ay napagdesisyonan kong talunin na lang ang nakita kong pader. At sa aking paglilibot nga rito sa baba ay napansin kong punong-puno na rito ng damo at di ko na malaya na malapit na pala ako sa kalsada. At dahil lumalalim na nga ang gabi ay nagpasya na akong bumalik kung saan ako unang naglibot. Habang nilalakad ko nga ang daan patungo sa aking unang pinasukan, ay may nakita akong isang malaking kwarto na akin munang pinasok. Mag-aalas 4 na nga ng madaling araw bago ang matapos sa paglilibot, ay nakita ko tong kwarto na to na akin munang pinasok. Sa sobrang laki nga ng abandon na ito, ay hindi ko na pinasok ang mga una kong dinaan ng kwarto. At napansin ko sa loob ng kwarto na to ay mayroong iba't ibang nakasulat. At sobrang luma na rin ang loob nito. At yung ibang part nga rito ng kisame ay nabubulok na. At bagsak na rin ang ibang part ng bubong dito. At di sa loob ay nagulat ako sa malakas na lagabog na galing sa labas. Grabe guys, yung mga grabe ito. Mga buo pang mga furniture. Mga cabinet. Sa mga oras nga na ito ay inumpisahan namin i-set up ang mga dala namin equipment para sa gagawin namin paranormal activity. Pwede po ba kayo magparamdam sa amin? Hello? Pwede po ba kami? Pwede nung lapitan yung mga aparato na nilapag namin dito? Tama ka namin yun. Patulogin mo mga equipment na nilapag namin dito. Pwede ka bang lumapit sa amin? Meron ba kami kasama ngayon dito? Meron. Ito ka bang kaliwa o ito ka elemento? Parang minong ito kanina dumaan. Kita mo? Kasi ano lang, ano ba? Parang ano, sinag ng buwan. Ilan kayo dito? Lapit sa amin dito, patulogin yung mga nilapag namin. Dito bigo nga makakuha ng response gamit ang mga dala naming equipment, pero may mga narinig kaming boses galing sa music box na hindi namin maintindihan.